Huwag niyo naman kaming biglain. Oh, yan talaga ang sagot nitong mga buhaya mga kababayan matapos i-anunsyo ni dating Pangulong Duterte na dadalo na siya sa Quadcom. At kung kailan dadalo si dating Pangulong Duterte mga kababayan, umatras naman ang mga buhaya. Kinansila po ang hearing ng Quadcom para bukas mga kababayan. Dahil nila, huwag nyo naman kaming biglain. Oh, nabigla pala ang mga buhaya mga kababayan. Hindi kasi nila ina-expect nadadalo dyan si dating Pangulong Duterte. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Baka masunog sila ng disoras mga kababayan. Kaya pinakakan sila at minob mga kababayan sa November 21. Akala ba namin atat na atat kayo? Sinabihan nyo pang natatakot. At nung susugurin na kayo, biglang kayo naman ang aatras, mga hudas. Panoorin po natin ang mga buhaya mga kababayan. Hapon parang last night, para nakakita tayo na attend na raw sila. Huwag po tayong biglain, no? At, huwag nyo namang biglain. Baka ma-heart attack itong mga crocodilos, Romaldos mga kababayan. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po. And I think it's hard for us to really send invitation again. Ngayon, sila naman ang nagreklamo mga kababayan na hindi daw binigyan ng imbitasyon. Ano ba talaga? Those who have been canceled resource persons. We just have to establish lang po doon sa hearing that kailangan po talagang i-ano po natin yung proper decorum. Digong, kung dadalo ka man daw sa November 21 wag na muna ngayon dahil hindi kami nakapaghanda. At ang sabi mga kababayan, dapat talaga mayroon silang plano kung paano nila i-corner si Duterte mga kababayan. Kabilang na dito ang pagpapakulong sa kanya via contempt. At kung paano nila ito gigisahin. Wala pa kaming script Bukas agad. Kailangan pa namin mag-study. No? At sana walang uttering of bad words, no? Para Diyos mo yun. Ano na sabi ni Dan Fernandez? Sana walang uttering of bad words. Ay, Diyos mio, RIP, pronunciation mga kababayan. Wala daw uttering of bad words. Ano yan, uterus? Yung uttering mga kababayan, utter, U-T-T-E-R. Uttering. Sabi ni Dan Fernandez mga kababayan, wala sanang uttering of bad words. Ay, Diyos mio. Araw-araw na lang, Dan. Ito mga nagmamagaling mga kababayan, hindi na naman tayo nangungutya sa hindi marunong mag-pronounce pero ito all-knowing mga kababayan, siya ang batas, mas magaling pa sa abogado. Simple English, hindi alam, uttering, uttering, parang ginawang uterus mga kababayan. Quorum, no? At sana walang uttering of bad words, no? Para at least yung respect bigat sa di ba? Respect din Respect, bigat sa respect. Sino ba ang mga walang hiya dito? Kayo sa Quadcom, kaya nga wala nang respeto sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Siguro kung gano'n ang magiging tema ng ating pong hearing on November 21, magiging maayos din po katulad nung kay Senate Juan Ponce Enrile. Sabi ni mga kababayan, Dan Fernandez, kapag nag-uter na daw mga kababayan, uttering of bad words na daw ito si Digong, palalayasin daw niya, uwi sa Davao. Uwi. Yan talaga daw ang gagawin nitong si Dan Fernandez. Kaya ikaw, Duterte, wag kang mag-uter ng bad words. We hope that we will have a proper and dignified hearing on November 21 with the presence of the former president. Former president? Reminder also as well, Mr. Chairman, as ang what reminder, Chairman Chu ang daming reminder ni Dan mga kababayan. Mentioned a while ago that there is a 3-day ruling that are being followed by... Kailangan kayo ng 3-day ruling. Ang tagal nyo nang inimbitahan si dating Pangulong Duterte. Kung 3 days lang nyo kailangan, halos lang 3 buwan na kayo dyan. Tingnan nyo ang nasa tabi ni Dan Fernandez mga kababayan. Parang, tik-tik ito? The committee. So, kailangan po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media. Officially, Officially. Islata. Kasi, pag social media... Tapos yung sabi ni dating Pangulong Duterte dati hindi ako pupunta dahil wala kayong imbitasyon sa akin na bago Sabi nyo, hindi na kailangan ng imbitasyon dahil andyan na yan Sinabi mo na, nadadalo ka. Anytime after November 1.
Ngayon, mga kababayan, gusto na talagang sulat talaga, galing kay Digong. Media, you can always deny it, di ba? Deny. Mag-deny ka. Siguro magsapasak lolo ito sa taas. Ano gagawin natin dito? Sinugod na kami dito, Duterte. Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, Duwag! hindi naman formal yun. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, Official. then, ano yan, resibo po yan. So, I hope that, Resibo sa mga taong walang resibo, mga kababayan. Liquidation by certification. prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Bahala kayo. Kung ako niyan, mga kababayan, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Wala na. Expired na. And at the same time, siguro, we have to make it formal, no? Formalize Formal. Sige, i-formal mo. natin lahat. Kasi nga, pag yung sa social media tayo nagsagutan, I think it will not be proper, no? At saan ang proper sa inyo? Dahil sa kanila, mga kababayan, sila ang judge, sila ang prosecutor, sila ang executioner. Sila ang batas. Maliligaw po tayo. Especially yan, Kayo, nagpo-pronounce naliligaw sila sa that they will be landas. attending. And it's not even coming from the president, di ba? Galing kay Panelo. We are governed by the rule of law, and we are Lumakapag sila ng governor rule of law na sila ang walang sa batas, mga kababayan. No regard with the rule of law. Bill of Rights, mga kababayan. Basic rights ng tao. Inaapakan ng mga ungas na to. Pati right to liberty. Pinakukulong, mga kababayan. governed by the rules of the committee. And I hope that kung talagang a-attend po ang presidente, now is the right time to notify the committee, especially Dinotify na nga kayo kagabi. Kayo naman ang umatras. November 21 pa naman yan. Malayo pa, Thursday pa. Wala so na. we have all the time para i-prepare. Ang problem Mayroon na silang plan ganyan, mga kababayan, sa 21 na masamang balak kay dating Pangulong Duterte. Malay mo, baka may gagawin silang masama kay Digong. PRRD, i-move mo na naman. talaga, alam nyo, mahirap din naman po yun. Mga ungas. Bukas maghihiring na po kami. Eh di, somebody will accuse us that we are, Coward! Ina-accuse na namin kayo, coward. pinibreak namin yung own rules namin of the three. On rules! Yung 3-day rule daw, mga kababayan. Ilang days nyo na inimbita si dating Pangulong Digong? Months na nga. 3-day notice. Kaya, 3-day notice. sana po, ibalik na po natin yung tamang proseso para na sa ganon na we will be guided Ay, accordingly. nako. Confirm ko na hindi na rin natin Stop uttering bad words, talaga itutuloy because of Digong. katulad na sinabi ni Chairman Chua, meron din kasi talagang rules na nag-govern sa atin eh. Ay, nako, And mga we will be buhayan breaking our ito, own mga rules at hindi magandang tignan yun. Ikaw maganda ka tingnan. Hindi ka maganda pakinggan. Masakit sa tenga. At kaya nga we decided na rin talaga na wag na ituloy. Kasi nga, ang premise din natin, ako ang premise ko rin naman, they will galvanize the situation that Galvanize? tayo yung umaatras doon sa Kayo naman talaga ang umaatras. Biglang napaka-cancel, mga kababayan. Pag nyo naman kami biglain. pagdating niya. But as I've said, meron tayong sinusunod na rules dito, kaya dapat yun po yung sundin natin. At I hope that, ayan na naman, gano'n na naman November 21, at meron pa naman November 28, meron pa naman December. So, Walang unlimited yan, mga kababayan, yung Quadcom. Unlimited yan hanggang makababayan si ngag-ngag. At lahat kayo nag-aaksaya dyan ng pera ng gobyerno. Mananagot kayo, mga hudas kayo. I think we still have a lot of elbow room para pag-usapan. Sana hindi na ito papanalunin, no? Sa susunod na halalan, Santa Rosa, huwag nyo nang iboto yung itong si Fernandez. I-formalize yung pagdating niya. Mang Tanor, mga kababayan. Huwag po tayong biglain, no? At kasi nga, hindi naman po isang tao lang nag-iisip dito. We have Huwag na nun siyang biglain. so many members and we have so many chairmen and we have to decide collectively. Nabigla pala sila. So, sila nag-iimbita tapos nung pumunta, nabigla. Sinadya. Ako, sa tingin ko, sinadya yun. Sinadya. Akala ba namin na anytime, magpunta ka doon dahil mayroon ka ng imbitasyon. Kasi, Sunday pa lang pinag-uusapan na to Kaya nga, Inamon pa na, natatakot ka ba? Hindi ako takot, sabi ni Duterte. Sino ba yung unggoy na yan?
Oh. Tapos ngayon, pupunta na. Sige, puntahan ko yung unggoy para mahilak ko yung buntot. Sige, alright. Ngayon, ay, cancel! Cancel! Yun yung, ano nila, yung style eh. Oh, Diba? style mo, And, bulok. to make it appear na tayo yung umaatras din sa Oo, ganitong oo. klase Hindi ng daw sila ang invitation. umaatras. Sino umatras? Ang Senado. Di ba kayo ang umatras? Kayo ang nag-cancel? Whereas we've been inviting him for so many Si Digong ba ang nag-cancel? Hindi naman. hearings already. If I'm not mistaken, doon pa lang sa Mistaken committee ka. ng EJK, anong Anong masasabi niyo dito mga kababayan na umatras ang mga buhaya dito sa kanilang hearing kay PRRD bukas? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.